Yun po ang ating memory verse. James chapter 4 verse 10. Meron po bang makakapag-memorize niyan, mga kapatid? Sa mga nakakaalam ng mabuti at hindi ginagawa, ito po ay isang kasalanan. So, tayo sa mga may mga edad na, matama pag sabihin na may mga edad na, alam na po natin kung ano yung masama at mabuti. No? Ano po yung hindi maganda at ano po yung maganda. Amen. Amen. Ngayon, kung ang ginagawa natin ay sa tingin natin hindi mabuti, ito po'y kasalanan sa harapan ng Diyos. Amen. Sa madaling salita, sa mga pag-aaral po natin, thank you sa atin pong Panginoon sa ganitong klaseng mga notes, sapagkat lumalawak yung ating pag-iisip, yung ating pag-unawa sa Biblia, para maingatan po natin kung ano yung ating mga ginagawa. Dahil sa tingin natin, akala natin mabuti, pero masama na pala sa harapan ng Diyos. So aaralin natin kung ano yung mabuti at ano yung masama para makaiwas tayo sa paggawa ng kasalanan. Amen? Amen. At ang ating pong Panginoon ay wala siyang pwedeng iturong mali. Wala siyang itinuro na pwede tayong magkasala. Lahat ng itinuturo ng ating Panginoon ay iniiwas niya tayo na makagawa ng pagkakasala. Amen? Amen. Now, number 1 po natin talakayin dyan po sa Galatians chapter 6 verse 1 na kung saan yan po ang atin pong mababasa. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. So mahalaga po ang ating pong pag-aaralan. What is the difference between sin and a mistake? Magkaroon po tayo ng interaction, mga kapatid. Ano ba ang pagkakaiba ng kasalanan sa pagkakamali? What is the difference between sin and a mistake? When we make a mistake, ayon po nasa inyong mga notes, it's doing the wrong thing. But without the wrong motives, mistakes are not necessarily sin. After we came to God, at times in our Christian walk, we fail to do God's perfect will because of ignorance. We will all have faults and make mistakes as we grow in God. But the important thing is to acknowledge the error and correct it. Pag sinasabi pong kasalanan, mga kapatid, pag sinasabing sin, ito ay sinadya. Tama? May intensyon, may layunin kung bakit gagawin natin ang isang kasalanan. Ibig sabihin, pag sinasabing sin, alam natin mali, pero ginawa pa rin natin. Ulitin ko po. Pag sinasabing kasalanan, ito yung alam natin na mali, pero ginawa pa rin natin. Ibig sabihin, yung kasalanan po ay kadalasang paglabag sa utos ng Diyos. Ano po ibig sabihin ng kasalanan? Alam na natin mali, pero ginagawa pa rin natin. At ito po ay paglabag sa harapan ng Diyos. Ang pagsisinungaling ba? Or ang pagiging sinungaling, kasalanan? Amen. Tama? Ang pagnanakaw po ba ay kasalanan? Amen. Ang panluloko po ba ay kasalanan? Amen. So ibig sabihin, pag sinasabing kasalanan, lalo na po na tayo naglilingkod sa Panginoon, ito po'y sinasadya nating pagsuway sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Katulad po, siya rin David. Alam ni King David ang batas ng Diyos.
Alam ni King David kung gaano kahigpit ang batas ng Diyos. Alam ni King David na yung pangangalo niya ay, ang parusa niya ay kamatayan. Pag nahuli ka ay dapat babatuhin ka hanggang sa mamatay. Alam ni King David na bawal mangalo niya. Anong ginawa niya? Nangalo niya. At hindi lang basta pangangalo niya. Murderer pa si King David. Para masulong na niya ng tuluyan si Bathsheba. Yung asawa ni Bathsheba na si Urias, pinadala sa gira. Nilagay sa front line para madaling mamatay. Para mapagtakpan yung ginawa niyang kasalanan. Lahat ng magsabing amen? Amen! Si Cain, anong ginawa niya mga kapatid? Bakit siya nagkasala? Dahil pinatay niya si Abel. Ito po'y intensyon talaga niyang patayin. At ito po ay malaking kasalanan sa Diyos. Bakit niya pinatay si Abel? Kasi nagkaroon siya ng inggit sa puso. So delikado na mayroon tayong inggit mga kapatid. Siguro maganda yung maging inggit tayo, yung naiinggit tayo sa ating mga kapatid na grabe kung magpuri sa Panginoon. No? Kahit problemado na halang worship pa rin. Yan ang napakagandang kainggitan. Pero yung negative na inggit mga kapatid, ayun po ang iwasan natin. Kasi ito ang nangyari kay Abel, ay kay Cain. Nang dahil sa inggit, ay pinatay niya yung kanyang kapatid. At ito po ay kasalanan kasi sinadya niya. Di ba si Judas Iscariote, si Judas, ano po ang kanyang kasalanan? Anong ginawa niya? Pinagkanulo niya ang ating Panginoon sa 30 pirasong pila. Ibig sabihin, bakit nagkasala si Judas? Kasi sinadya niya. Pagtataksil po yung ginawa niya na kapalit ng ating pong Panginoon nang dahil sa pera. Anong ginawa ni Judas? Nagsisi siya. Nakatanggap pa siya ng kapatawaran? Hindi. Kasi yung pagsisisi niya para lang sa kanyang sarili. Dapat lumapit siya sa ating Panginoon Hesus at humingi ng tawad. Anong ginawa niya? Hinagis niya sa templo yung 3 pirasong pilak. Nagsisi siya, umiyak siya. Pero anong ginawa niya? Nagbigti siya. Yun bang ginawa niya na ay kapatawaran? May kapatawaran sa harapan ng Diyos? Kapatid. Sabi nga, sa batas ng Diyos, huwag kang papatay. Pero siya mismo, pinatay niya ang kanyang sarili dahil sa kanyang pagsisisi. Ang tanong, napatawad ka siya ng Diyos? Kanyang ginawa? Para mapakita niya na nagsisisi si Judas, pinatay niya kanyang sarili. Kasi mali yan sa harapan ng ating pong Panginoon. So yun po ang ibig sabihin ng sin. Alam mong mali, pero ginagawa pa rin natin. Sino po? Pakitaas po ng kamay ng nakakaalam ng tama at mali. Amen! Di ba matututo tayo ngayon mga kapatid? Ang mensahe nito ay para sa ating lahat. Dahil mayroon tayong mga ginagawa na akala natin okay, pero kasalanan na po pala sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. So may idea na tayo kung anong ibig sabihin ng kasalanan. Amen. Ito naman po sa mistake. Anong ibig sabihin po ng pagkakamali? Tama, hindi sinasadya. Marahil gawa ng kakulangan natin sa kaalaman. Tama? Amen! Dahil baka nagkukulang tayo ng pag-unawa. Maaari, mali yung ating desisyon, pero wala tayong masamang intensyon. Yun po yung pagkakamali. Tama? Amen! Mayroong mahalagang araw sa buhay natin. Nakalimutan natin. Hallelujah. Huwag na tayong lumayo. Di ba ang pagsamba mahalagang araw? Amen. At we know that it is our duty for the Lord. Kaya espesyal yung araw natin, espesyal yung mga bihis natin, kasi alam natin ang araw ng linggo ay para sa Diyos. Amen! Para bang ano? Nag-exam ka, o araw ng exam, eh nakalimutan mo.
May pagkakamali na yun. Kasi alam na natin yun, araw ng exam eh. Di ba? O halimbawa, nag-exam ka, na-zero ka. Hindi nakamali ng teacher yun. Kasalanan na natin yun, bakit tayo na-zero? Na-zero kasi hindi tayo nag-review. Amen. Ibig sabihin, pag sinasabing misitay, ito po'y hindi sinasadya na pagkakamali, bunga marahil ng ating kahinaan o kakulangan po natin sa kaalaman. Si Apostol Pedro, bakit po siya nagkasala sa ating pong Panginoon? Dahil dala ng takot, 3 beses niyang dininay. Thank you. Ng ating pong Panginoon. Di ba, tapang-tapang pa kanya? Hanggang kamatayan, Panginoon Isus. Hindi kita iiwan. Pero nung panahon na binubugbog ang ating Panginoong Isus at mayroong nakakakilala sa Kanya, dahil alam nila na pag ang Kristiyano mahuli, pag kasama ng Panginoong Isus, pag nahuli sila, ay mamamatay sila sa dala ng takot, hindi plinano ni Apostol Pedro na ipagkait o ipagkaila o i-deny ang ating pong Panginoong Isus. Pero bakit siya nagsinungaling? Dahil na-pressure siya. Sabi ng Panginoon, Pedro, bago pa niya ginawa yung pagkakaila, alam na ng Panginoon. Bago tumilaw ang manok, 3 beses mo akong i-deny. Sabi ni Pedro, hindi, Panginoon. Pero nung time na nandyan na yung mga persecutor, yung mga berdugo, napilitang magsinungaling si Pedro. Yes, nakagawa siya ng mistake. Nagkamali si Pedro dahil hindi dahil gusto niya talikuran ng ating pong Panginoong Hesus, kundi nadala siya ng takot. Kaya nga po pagdating ng 666 mga kapatid, lilitaw talaga kung sino ang totoong Kristiyano at hindi totoong Kristiyano. Kaya lagi natin ipag-pray. Huwag po natin itong ipagsawalang bahala. Dahil iba na po ang tinatakbo ng mundo natin. Na bago dumating ang 666, ay bumalik ang Panginoon sa sinasabi ng 1 Thessalonians na kukunin niya ang mga naglilingkod sa Kanya. At napakaganda na tayo pong lahat ay makakasama. Amen! Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. So anong nangyari kay Pedro? Grabe po ang kanyang pagsisisi. Grabe ang kanyang pagsisisi sa ginawa niyang pag-deny ng 3 beses sa ating pong Panginoon. Si Moses, dahil sa galit niya, ano ginawa niya sa malaking bato? Pinano. Doon ba sa ginawa niya ay natuwa ang Diyos? Hindi. Dahil ibig kausapin niya ang Panginoon, pero dahil sa masakit na yung tenga niya sa mga reklamador na kasama niya, napagpag minsan yung patience natin, yung temper natin mga kapatid, minsan nasusubok din talaga eh. No? At minsan pa naman, kung kailan tayo pa ang nagpakalalim at gustong lumalim sa paglilingkod sa Panginoon, yan po nasusubok yung ating mga temper. Oh, hallelujah. So dahil na-stress siya, nagalit siya, no? Ay pinalo niya yung bato. Hindi po ibig sabihin na nag-rebuild din si Moses sa ating pong Panginoong Diyos. So isa ito sa mga pagkakamali ng isa sa mga taong tapat sa Diyos. Nasaksihan, naranasan, nakausap ang Diyos, gaano katindi ang kapangyarihan ng Panginoon, pero nung napikon, gipuspusan ang bato. Praise God. So, tinuturuan tayo mga kapatid. Sa madaling salita, ang kasalanan ay nandyan lang. Hindi tayo magkakasala kung hindi natin gagawin ang kasalanan. Uulitin ko po, ang kasalanan nakapalibot lang sa ating paligid. Ang mga kasalanan ay natatanaw at nakikita ng ating pong mga mata. Pero hanggat hindi natin ginagawa ang isang kasalanan, ay hindi po tayo magkakasala. Amen! Amen. Si Abraham, nagkasala siya sa Diyos. Bakit?
Bakit? Nang sinabihan siya ni Sarah na anakan siya agad, inanakan ka agad. Inunahan niya yung plano ng Diyos. Siya ang pangako ng Panginoon kay Abraham at kay Sarah, pararamihin ko ang lahi ninyo ng kasing dami ng bituin sa langit. Inainip si Abraham. Matanda na ako, matanda na si Sarah. Paano ako magkakalahi? Baog yung aking asawa. Kaya nung sinabi ni Sarah kay Abraham na anakan siya agad, yes, agad. Hindi na niya inantay. Inunahan niya ang plano ng Diyos, mga kapatid. Amen. Nangako ang Panginoon eh. Amen? Amen. Pag ang Diyos mangako, mga kapatid, ang Diyos mismo ang nakakaalam kung kailan niya gagawin yung kanyang pangako. Pero ang Diyos ay hindi sumisira kailanman sa kanyang mga pangako. Amen. Amen. Hallelujah. So, yung pagkakamali ni Abraham, ito po'y ang kasalanan na hindi siya nagkaroon ng masamang intensyon. Kundi yung kanyang pagkakamali ay bunga ng kawalang tiwala sa tamang panahon ng Diyos. Amen. Amen. Kaya pag mayroon tayong mga pinagpe-praise sa Panginoon, mga kapatid, magtiwala tayo sa pangako ng Diyos. Hindi talaga natin pwedeng unahan ang ating pong Panginoon. Kasi the best po ang plano ng Diyos. Amen. Amen. So naunawaan na natin, Amen. ang pagkakamali or mistake ay hindi sinasadya o gawa sa kakulangan ng kaalaman o pag-unawa. Kaya yung ating pong mga Bible, lugid po yan sa kaalaman, mga kapatid. Yung Bible natin, loaded yan sa kaalaman para makaiwas tayo sa paggawa ng kasalanan. Amen. Amen. Completos ricados po yan. At kapag ang Diyos ang gumawa, perfecto po ang pagkagawa ng ating pong Panginoon. Malinaw na ba, mga kapatid? Amen. Maliwanag po ba sa inyo yung ating pinag-aralan? Amen. Bago tayo sumunod sa ibang topic, mayroon po ba tayong tanong tungkol sa ating pong pinag-aralan? Yung white lies daw po katulad sana po sa mistake. White lies? Katulad po yung mga katulad may isang tao na masaksakin na sabi, tago mo ako sa views wala sa dito. Nagsinungaling kasi wala dito. Saan daw yun ako call pastor? Sa mistake o sa sin? Ayun, napakagandang tanong. Sino gustong sumagot? Sa tanong ni pagsisinungaling po kasi sister, sabi nga, pag maliit na pagsisinungaling, maliging Pero ang pagsisinungaling, sitwasyon niya kasi, Pastor, is papatayin. papatayin. So parang tumulong siya kasi may maling ginagawa yung... Oo, motibo kasi yun eh. Bilong yun. Kasi sa Bible, pero kasi pangyayari doon, di ba yung dalawang anghel na pumunta doon kay Lot. Diba nag-deny? Kumbaga, tinago niya. Kasi kumbaga, kinonsider ng Panginoon. Ito hindi, mamamatay ka. Ngayon, kumbaga, yun ay bilong doon sa... So okay lang sa inyo ang white lies, mga batid? Okay lang po. Depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. So, malaking usapin ito. Bago tayo mag-next ng topic, i-resolve ba natin ito, mga batid? I-resolve natin ito. Sa mga ganyan sa mga kasi Panginoon na po ang bahala mag-usap sa Kasi siya yung, ayon kay Brother Dom, kung mayroon mang number 1 na makapag-hukom ng tama at mali, ang Diyos. Pero ang sabi ng Bible sa James chapter 4 verse 17, anong sinabi? Ang gumagawa ng mabuti pag hindi ginagawa ay kasalanan. Ang tanong, mga kapatid, ang white lies ba mabuti? Hindi. Bakit po may tanda sa Yung sitwasyon lang. Depende sa Hindi po pati sa motibo po yun. sa motibo. Kung motives mo So kung palulusutin natin yan, mga kapatid, pagdating ng tatakan ng 666, wala naman talaga tayong intensyon na magpatatak. Pero dahil gusto nating mabuhay sila, magpapatatak ba tayo? Hindi, Pastor, kasi yung, No. alam mo naman sa
sitwasyon, pag ayan na ang pag-usapan yung mapilitan ka na lang magpakatak na hindi ka makakain, hindi ka makasex ng mga ari-arian mo, hindi, mas gustuhin mo na lang na mamatay, nandyan ka sa Panginoon kaysa magpakatak mo na wala na. Diba? O kung mamatay ka man, dahil sa gutom, dahil tiniis mo yan ganyan, dahil ayaw mong pakatakan, hindi mo ka na sa, mas bitin na lang na mamatay ka, naglilingkod ka sa Panginoon. Thank you, Sister Sonny. Brother, pakisuyo ng microphone. Sa gusto magsalita. So, si Sister Sonny, paninindigan niya. So, yung tanong mo, Sister Len, tungkol sa white lies, kung si Sister Sonny ang tanongin, di baling patayin siya para mapunta sa langit. Kasi, tama yung tanong ni Sister Len, wala pong tanong, napakagandang tanong po yun. Kasi depende sa sitwasyon. Tayo po kasi mga Kristyano, mga kapatid, nakadepende tayo sa Diyos. Kasi si God na mag-protect sa'yo, kung mag-white lies ka man, dahil sa ganun sitwasyon, halimbawa ikaw, papatayin ka, tinanong si Pastora, siyempre, takot ka ni Pastora na gano'n. Siyempre, piliin mong magkasala o hindi. Dito ka na lang sa hindi ka magkasala. Total, protektahan ka ng Panginoon at saka maliligtas ka pa. Kaysa mag-deny siya, may kasalanan siya. O, diba? Amen. Okay, so yun po ang... sir, parang may gusto nga sabihin. Guys, yun po, di ba, kung magsisinungaling ay mapapahamak. Kailangan magsinungaling kung mapapahamak ng isang tao. Dalawa mistake or sin. Dahil ngayon, nagsinungaling po para maligtas yun. So nahanay po siya sa sin, hindi siya mistake. Kasi sinadya niya magsinungaling eh. At ang sagot naman doon, pag i-judge yung kanyang kasalanan, nasa Diyos na. Sin po siya. Pananagutan na po nila yun. Tinapos po yun sa itaas ng bahay para lang makaligtas sa mga. Ano po yun? Yung spy, yung... mayroon po kasi tayong dispensation, mga kapatid. Hindi po natin pwedeng i-apply yung dispensation natin ngayon sa dispensation nila noon. Iba po kasi ang batas nila kaysa batas natin. Kasi po, kung po pwede sa atin ang mag-white lies, mga kapatid, delikado ang ating pananampalataya. Maniwala po kayo. Kasi pag okay lang sa atin ang mag-white lies, tila baga limitado ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. Napasok na din pa sa compromise. Tama po, compromising na po yun. Thank you po, Sister Chuck. Compromising na po yun sa ating pong pananampalataya. Wala tayong intensyon na mamatay siya. Mahal natin siya, pero huwag natin kalimutan, mga kapatid, kahit na tayo ay mag-white lies, pag itinakda na talaga sa isang tao ang mamatay, kahit mag-white lies pa tayo, mamamatay talaga. Pag ganyang sitwasyon ang darating sa ating buhay, ipagkatiwala natin sa ating Panginoong Diyos ang lahat ng bagay dahil mayroong magagawa ang ating pong Panginoon na magandang solusyon sa solusyon na ating pong naiisip. Amen. So ang stand ko po, mga kapatid, di baling mamatay, huwag lang tayo mag-white lies. Amen. Eh sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Bakit? Dahil ang gusto ng Diyos ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng bagay. Hindi na po kasi tayo ang nabubuhay sa ating pong mga sarili. Sa kagipitan man, kaya nga, sabi ng Romans, sa kamatayan man, sa kagutuman man, ano pa mang danasin natin mga Kristiyano, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon ang lahat ng bagay. Amen? Amen. Pag sinasabi mong white lies, mga kapatid, kasalanan kasi. Kaya yung sinasabi ng James, totoo po yun. Amen? Amen. Okay na ba, Sister Len? Yung tanggap naman natin. Amen. Basta para sa Diyos, mga kapatid, ang Diyos ay banal, tinawag tayo ng Diyos para magpakabanal. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga grabe yung pagsisisi ni Apostol Pedro, mga kapatid. Dahil naipit siya sa isang sitwasyon. Ganyan yung Sister Len eh. Katulad ni Apostol Pedro. Oo. Nagka-white lies si Pedro. Kaya ang ginawa niya, pinagsisihan niya. Amen?
Ang lagi natin isa-isip, pag alam natin ang isang bagay na magkakasala tayo sa Diyos, huwag na huwag po talaga natin gagawin. Amen? Kasi bibigyan naman tayo ng wisdom ng ating pong Panginoon. At lagi tayo pong may kasamang anghel. Amen? Amen. Lagi tayo may kasamang anghel. Ang trabaho ng anghel, inutusan ng Panginoon ng anghel para tayo proteksyonan. Iiwas, i-guide tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Dahil okay lang sa atin na magkasala sa Diyos para lang maligtas siya. Okay siya dahil naligtas siya, pero tayo naman mayroong compromise na haharapin sa ating pong Panginoon. So mga kapatid, Sister Mariel, thank you, salamat sa... Yung ano po, yung tatanong po ba niya po yung public dispensation of grace? Parang po niya po yung public. nasa dispensation tayo ngayon ng ano. Di ba po hindi po siya kasi sinukulit po siya, hindi po siya sa bangkin. May dalawang tao po doon na tumulong sa kanya ihubos para maka-alit. Pinagtanong po dun sa dalawang yun eh. Nasaan siya, nakita niyo ba si Apostol Pablo at Pablo? Sabi nila hindi po nila nakita pero dinulungan po si Apostol Pablo na nakababa doon sa ano. Yes, thank you. Salamat sa tanong. Yan po ay pananagutan na nila sa Panginoon. Yun tama yung sinabi ni Brother Dom, na ang Diyos ang hahatol sa ginawa nila sa takdang panahon. Kasi tayong lahat ay haharap. Amen. Yung nangyari sa kanila is wala pa namang Bible. Pero dispensation of grace. Yes, dispensation of grace ang pinag-uusapan, pero depende. Kasi ang pinag-uusapan natin dito is kasalanan. Ganito po kasi yan, Sister Mariel Kung palulusutin kasi natin ang white lies, maraming Pentecostal pagdating ng 666 magpapatatak. Kasi katulad yan, hindi tayo pwedeng bumili. Tama? Pag wala tayong tatak, mahirap pa mayaman, hindi tayo pwede. Pagkatulad yan, magkakasakit si Brother Ariel. Mag 50-50, kailangan dalhin sa ospital. Mahal mo yan, anak mo yan So, para makarating sa ospital, kailangan may tatak ng 666. So, ang gagawin natin, Lord, magpapatatak ako kasi mahal ko yung anak Anak ko Para mapagamot yung anak natin, magpapatatak ka ngayon. Tama? Para makabili tayo ng pagkain, magpapatatak tayo ngayon. Kasi ang problema, kung natatakan ka, may impyerno ka. White lies ang pinag-uusapan. O tama, kasi papasok kasi ito, pastora. Pagdating ng 666, maraming magwa-white lies. Kasi pwede ako mag-white lies. Para huwag tayong mamatay lahat. O halimbawa, katulad niyan, white lies ang pinag-usapan, tama ba, Sister Jack? Halimbawa, hindi tayo makasama sa rapture, maiwan tayo lahat. Papasok kayo ng 666. Magtatago tayo ngayon. Ang tanong, saan tayo pwede magtago? Ay, halimbawa, maghukay tayo dito sa ilalim. Taguan natin ito lahat. Ngayon, para hindi kayo mamatay sa gutom, para hindi ako mamatay sa gutom dahil wala tayong pagkain, anong gagawin natin? Lalabas tayo ngayon. Tama, Brother Jess? Pupunta tayo sa tindahan. Ngayon, kahit hindi man tayo makabili, di magpapanggap tayo ngayon hindi Kristiyano? Para tayo ay makabili at para tayo ay matatakan. So, anong tawag ko doon? White lies. Magsisinungaling ka na hindi Kristiyano, ngayon magpapatatak ka dahil ayaw natin mamatay sa gutom. Thank you, Sister Chuck. Napakaganda po yung ating pong pinag-aaralan. Kasi pag ang mali ay mali sa Diyos. Kasi ganito yung mga kapatid. Yung problema nila, huwag na natin problemahin. Ang problemahin natin, yung magiging problema natin. Malinaw na ba mga kapatid? Kasi kailangan, mabaklas kasi natin yan. Kasi po, pag okay lang na mag-white lies, bukas makalawa mga kapatid, maniwala kayo sa hindi, maraming mag-white lies sa atin.
Simple bagay lang, mag-white lies tayo. At yan po ay hindi po pwede sa atin. Kasi sabi ni James, sa nakakaalam ng mabuti pag hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Diyos. Ngayon, ang tanong is, ang white lies ba mabuti? Hindi. So ito'y kasalanan sa Diyos, mga kapatid. At ito po ang nakakalungkot. Meron po kasi mga pastor na nagtuturo okay lang sa kanila ang white lies. At maganda po ito na may upload sa video, mga kapatid. To discuss this very important matter. Amen? Amen. Kasi nakasalalay ang kaligtasan natin dito. Amen? Amen. Yes. Katulad yan, mahal ko si Brother Bilky. At hinahunting siya ngayon dahil papatayin siya. Pwede ba, Pastor, hindi ka na lang sasagot pag tinanong ka? Hindi ka nagkasala. Wala ka bang konsensya? Napakaganda nga no, Sister Beto. Patayin ka man. Para pag tinatanong ka, Lord, bahala ka. No, Lord, sige, hindi ako Oo. sasagot. Bahala ka Oo. na sa gagawin nila sa akin. At least yung konsensya mo na hindi mo siya pinagkalunulo. Basta ano. Napakagandang sagot Hindi ka na ng sasagot. Sister Beto. Amen? Pag tinanong ka, kasi alam mo masamang tao rin Oo. yun eh. Bakit mo sila tutulungan? Eh, masamang tao sila eh. Oh, tama. Eh di at least hindi ka nagkasala, hindi ka nasasagot. Thank you. Hayaan na si Lord kung protektahan ka ni Lord, hindi ka nila patayin, or anong mangyari sa'yo. Hindi ka nagkasala, hindi ka pa na konsensya na pinahawak mo siya. Yun yung pananampalataya. Diba? Bahala sila. So ganito mga kapatid. Pananampalataya po ang pinag-usapan natin dito. Amen? Amen. Kailangan talaga malalim yung ating pagkaunawa at pananampalataya sa Diyos. Amen? Amen. Kasi po mga kapatid, hindi talaga pwedeng mababaw tayo dito sa pagkaunawa. Hello? Amen. Majority, tanungin ko kayo mga kapatid, okay ba ang white lies? Hindi. So I respect naman doon sa atin po mga kapatid. Depende po sa sitwasyon. Pastor, kaya nga po Oo. isa tayo yung case-to-case basis. Okay. Thank you, Sister Mariel. Sa ibang bagay, may case-to-case basis tayo, pero Pero sa atin ngayon, na alam na natin ang katotohanan, lagi nating isa-isip mga kapatid, gustuhin man nating mamatay o hindi, mamamatay tayo. Amen. Ibig sabihin, pinigay na natin ang lahat sa ating pong Panginoon. Ang ating pong paglilingkod ay huwag na nating gamitin yung case-to-case basis. Ialay na natin ang ating buhay. Mamatay man siya, mamatay man ako, mamatay man tayo, tindigan natin yung sinasabi ng Biblia. Amen. Amen? Kasi, ang pagsisinungaling ay kasalanan. Pero napakagandang tanongin mga kapatid, paano yung kalahating pagsisinungaling? So, pagsisinungaling pa rin eh. Tayo rin naman nag-label nun kasi Oo. wala namang labeling na Oo. white, dark, Oo. maliit, malaki. Oo. Parang tao lang nag-label. Oo. So, thank you, Sister Mariel. Marahil, yan din ang napakinggan nila sa ibang pastor, mga kapatid. Pero, maging ang ating General Superintendent man ang tanungin, walang Pentecostal na mamumuhay sa white lies. Ang totoo ay totoo, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Amen? Pastor, regarding po dun sa sinabi ni, yung situation na ni Paul, sa binanggit ni Sister Margaret, masasabi natin na napabuti si Apostle Paul, pero hindi natin masasabing hindi nagkasala yung nag-deny sa kanya. So, ibig sabihin, hindi man natin alam ang buong detalye doon sa nagsinungaling para magpabuti si Apostle Paul, pero dahil sinabi ng Bible, ang sino mga gumagawa ng liko, sumasalang sa kautusan, yun ay kasalanan. Revelation 21 verse 8, kasinungalingan ay kasalanan. So, pananagutan nila, may judgment sa taong nagsisinungaling. So, sa madaling salita, ang pagsisinungaling ay 100%, maliit man o malaki, ay kasalanan. So yun mga kapatid. So yun yung stand natin.
At yun din ang stand ng Panginoon. Dahil wala tayong mabasa diyan na ang Diyos ay nag-utos na mag-white lies. Tama ba, mga kapatid? Pag ang Panginoon ang nagsabi that it's okay for us na mag-white lies tayo, ay wala tayong titindigan dito. Amen. Pero dahil tayo ay takot sa Diyos, tayo mayroong pananampalataya sa Diyos, at tayo sumusunod sa Diyos, sabi nga mga kapatid, ang kapalit ng ating pananampalataya ay kamatayan. Mamatay na tayo na naglilingkod ng tapat sa atin pong Panginoon Jesus. Praise God. So, klarado na po mga kapatid. Amen. Brothers and praise the Lord. Praise the Lord! So yun, pag alam natin na mali na po yung sa harapan ng ating po Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyong pong pagsalin sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. So ito po yung mahalaga. Dahil lumalawak yung ating unawa, nabubuksan yung ating pag-iisip sa tulong po ng ating pong Panginoon. Nag-pray na ba tayo mga kapatid? God, hallelujah. Ama naming Diyos, kami po'y patuloy mong samahan. Patawarin niyo po kami sa mga bagay na kung saan ay mayroon po kami mga pagkukulang, Panginoon. Yes, Lord. We pray, salamat na ikaw po at siyang patuloy na nangusap sa bawat isa. Patuloy mo po kami pagpalain sa Sunday School na ito, Jesus. Amen. Is temptation as in, ang tukso ba ay kasalanan? Praise the Lord. Mga kapatid, ang tukso ba kasalanan? Hindi. Tama. Maliban na lang kung tayo ay nagpatukso. Thank you. Maraming salamat. So, mag-ingat tayo sa lahat ng pagkakataon. Dahil tayo po talagang lahat na mga naglilingkod sa Diyos, ay prone po talaga tayo sa tukso. Diyan matalino si Satanas. Amen? Diyan matalino si Satanas. Temptation ay yung nasabi, hindi tayo magkakasala kapag pa hindi natin pinapakialaman. Magkakasala ka lang kung pakialaman mo yung temptation. Amen? Thank you, Pastora. Tama po yun. Ang tukso ay nandyan lang. At ang tukso ay hindi lumalayo. Ang tukso lumalapit sa atin. Kaya pag ang tukso lumalapit na sa atin, tayo nang lalayo. Amen? Amen. Kasi merong kanta na tukso, layuan mo ako. Pero sa atin po mga Kristiyano, ang tukso po ay hindi lumalayo. Ang tukso ay lalong lumalapit. Right. Kaya tayo na lang po ang lumayo sa tukso. So maging maingat po tayo mga kapatid sa lahat ng pagkakataon. Dahil wala pong exempted na Kristiyano na hindi kayang tuksoin ng kaaway. Kaya sabi ng Bible, even the very elect shall deceive. Ibig sabihin, walang sinisino sa Satanas. Lahat tayo, kahit 40 days tayo, kahit fasting full tayo, kahit prayer full tayo, mga kapatid. Huwag po natin kalimutan ang Panginoong Jesucristo ay hindi basta tinantanan ni Satanas na matukso, tama? Right. Sa Matthew chapter 4. Grabe po ang kanyang trabaho. Apostle, prophets, evangelists, pastors, teachers, lahat ng Kristiyano, lahat ng naglilingkod sa Panginoon. Prone po tayo sa spiritual warfare. Kaya pag hindi tayo malalim sa salita ng Diyos, wala tayong prayer, wala tayong fasting, mga kapatid. Napakahusay ng demonyo, pitirano siya. From Genesis pa lang, ang galing na niyang mandaya. Di ba si Eva? Hindi naman niya tinakot ng bomba eh. Hindi niya tinakot ng dinamita. Hindi niya nilinlang ng maraming dayamog. Saan niya nadaya? Anong prutas?
Apple. Thank you, Sister Beth. Masaya namang tumawa tayo. Pero walang apple doon na nabanggit, mga kapatid. Ay, nagpatawa lang po si Sister Beth. Nagpatawa lang naman si Alam Sister ko Beth. naman yun. Diba? So, ganun siya. Lahat ng mga lalaki magsabi, praise the Lord! Praise the Lord! Lahat ng binata magsabi, praise the Lord! Praise the Lord! Lahat ng may asawa magsabi, praise the Lord! Praise the Lord! Number 1 sa ating mga lalaki ang itutukso ni Satanas babae. Amen. Sabi ni Robin. Robin Padilla. Robin Padilla. Oh. Yung asawa natin, kung hindi pa natin asawa yan ang ating pinakamaganda sa ating paningin. Kinsa mo to? Kinsa mo to yung istorya? So dapat hanggang ngayon yung asawa pa rin natin. Sana all. Pinaka nakakainis na sa paningin. Kami sabi niya, Sir Vita, Brother Willie, may sinasabi na. Ganun talaga eh. Kaya sa ating mga magulang, turuan na natin yung ating mga anak na mga bata pa, mga dalaga at binata, turuan natin yan. Na pag nag-aasawa kayo, karambula talaga. Pag nag-asawa kayo, mag-aaway talaga. Totoo yun mga kapatid. Amen. Walang perfect marriage. Right. Oo. Serious ka. Totoo yun. Naghihiwalay na yung malalim sa paglilingkod sa Panginoon, lalo na yung hindi. Kaya, pag may mga dalaga dito, makarinig kayo, the princess, pag may maligaw, ikaw na ang perfecto, pinakamaganda sa aking paningin. Sabihin mo agad, Renji ka na. Oh, Renji ka. Oh, Renji ka na. Amen? Hindi, totoo naman yun, napakaganda sa pandinig ng mga babae. Yung nasa temptation pa naman tayo mga kapatid, hindi naman tayo lumalayo sa topic. Napakaganda kasi sa pandinig ng mga babae, ayon sa mga pag-aaral ng mga psychologist, na kapag ang babae nasabihan mo, ikaw ang napakaganda, lalaki ang tingin yan. Pero pag sinasabing perfecto ang yung ganda, tapos tuwang-tuwa, oh, may something to make us. Amen? Praise God. Kaya every time na tayo nagpipray, every time na tayo sumasamba, lagi natin ipagpipray, Lord, iiwas mo kami sa tukso, iadya mo kami sa mga bagay na kami ay magkakasala. Lagi po natin isama sa prayer yan, mga kapatid. Amen? Amen. Dahil tayo mga lalaki, yung ating mga asawa, napakaganda sa ating paningin yan. Magsisinungaling tayo pag hindi tayo makakakita na mas maganda pa sa asawa natin. Pero dahil sa pinakasalanan natin, tanggapin na natin. Amen. Dahil ayaw mo natin hindi. Pag nag-edad na ng 80 yan, naku po, pag edad na ng 70,